paulo ng mga nagbabagang sports balita. Alaska Aces Calvin Abueva. Pinasinungalingan ang ulat na inilagay di umano siya sa trading block ng team management. Rain or shine, Elasto Painters head coach Yang Giao hindi sang-ayon sa plano ni point guard Chris Chiu na magretiro na sa PBA. Kampo ni Nonito the Filipino Flash Donaire. Umaasang makakasalo sa ibabaw ng ring si British WBA Super Bantamweight Champion Scott Quigg. Multi-titled weightlifter Hidilyn Diaz. Tiwalang makakasungkit ng ticket patungong 2016 Rio Olympics. Veteran point guard Andre Miller. Sumanib na sa Minnesota Timberwolves. Two-time champion Roger Federer. Nag-pull out sa paparating na Rogers Tennis Cup sa Montreal, Canada. At American rider TJ Van Garderen magbabalik aksyon sa Spanish Vuelta cycling race sa susunod na buwan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, walang katotohanan ang lumabas na ulat na inilalako di umano siya ng Alaska Aces management sa ibang team, si Calvin Abueva. Ito ang binigyang linaw ni star forward Calvin Abueva 2 araw bago siya maglaro para sa Manila North team sa FIBA World Tour Manila Masters 3x3 Championship. Ang kabuang detalye ihahatid ni Haji Caaminio. Binasag na ni Alaska Aces star forward Calvin Abueva ang katahimikan hinggil sa issue ng player swapping na kapapalooban di umano. At ayon sa tinaguriang The Beast, siniguro sa kanya ng team management na hindi siya ilalagay sa trading block. Sa katunayan, noong nakaraang Mayo lamang ay pinapirma ng Alaska si Abueva ng 3-year contract extension na nagkakahalaga ng 15.1 million pesos. Sinabihan ako ng coach ko, walang ganun, walang isyong ganun. Di niya alam yon kaya wala, malinis ako. Pinasan ako. Samantala, tiwala naman si Abueva na maganda ang ipapakita niya sa FIBA World Tour Manila Masters 3x3 Championship kung saan kasama niya sa Manila North Team sina Vic Manuel, Troy Rosario at Carl Dehesa. Doble namin yung sayo namin, doble namin preparation namin para siyempre hindi naman sa kahit malaki o maliit. Siyempre, diba, bilog ang bola, kaya sipag lang at saka konting diskarte kasi iba yung laro ng 3 sa 5-on-5, diba? Kaya diskarte, sipag. Ang Manila Masters 3x3 event ay idarao sa Robinson's Place sa Maynila ngayong weekend. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nagbigay naman ng saloobin si Rain or Shine Elasto Painters Chief Mentor Yang Giao sa plano ni point guard Chris Chiu na magretiro na sa PBA. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Kung si Rain or Shine Elasto Painters head coach Yang Giao ang tatanungin, hindi pa dapat magretiro si point guard Chris Chiu. Ito'y dahil sa tingin niya ay malaki pa may aambag ng 5'11" dribbler sa team. Ayon kay Giao, dapat suriin ang performance ni Chiu sa mga nakalipas na seasons ng liga, kung saan naantala lamang umano ang pag-usbong ng career ng dating Ateneo Blue Eagle superstar dahil sa ilang injuries. Nag-improve na siya no? Ang laro niya nakukuha niya itong last conference especially, no? He has been contributing to the team, and ako yun ang pinanghihinayangan ko na kung magre-retire siya, ba't siya magre-retire kung kailan gumaganda yung laro. Handa rin umano si Giao na bigyan ng sapat na playing time si Chiu, tulad ng kanyang ginawa sa playoffs ng nakalipas na PBA Governors Cup. I have trust in his abilities, in his intelligence, in his judgment. No? So you allow for those things that can happen to anybody, and I would rather have it happen sa isang tao na alam mo naman na
yung chances of making a mistake is less than somebody else. Nauna rito, naglabas ng written media si Piu kung saan inamin niya na hindi siya mag-aatubaling muling maglaro para sa Rain or Shine kung bibigyan ng panibagong kontrata ng team management. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa volleyball, nakapasok na sa winning column sa group preliminaries ng BTV International Women's Volleyball Cup sa Vietnam ang Team Pilipinas. Ito'y matapos na ma-upset nila ang Nanjing University ng China 18-25, 20-25, 25-19, 25-19 at 15-12 kagabi. Galing sa tatlong magkakadikit na kabiguan, napag-iwanan muna ng 2 sets sa mga National Volley Bells sa matchup kontra Chinese counterparts bago nila dinomina ang sumunod na 3 sets ng laban. Kabilang sa mga nagtrabaho ng gusto para sa Philippine side ay sina Dindin Santiago, Manabat, Abi Maranyo, at iba pa. Dahil sa panalo, nagkaroon pa ng maliit na tsansa ang Team Pilipinas na makapasok sa knockout stage ng Vietnam Tournament. Sayang kasi yung team natin kulang-kulang, hindi nakakuha ng approval yung para ma-release yung 3 players natin from the armed forces. So next time siguro maayos lahat yan. Lipat tayo sa boxing. Lansado na ang offer na ilalatag ng mga handlers ni Nonito Donaire Jr. para sa inaasam na title challenge kontra reigning WBA Super Bantamweight Champion Scott Quigg. Ito ay kahit kasalukuyang nakikipagnegosasyon pa ang Team Quigg sa kampo ni IBF counterpart Carl Frampton para sa isang all-British title unification bout. Narito ang report ni Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Bagaman, di sila umaasa pa rin ang kampo ni Pinoy knockout artist Nonito Donaire Jr. na makakasalo nila sa ibabaw ng ring si reigning WBA Super Bantamweight Champion Scott Quigg. Ayon kay American Boxing Manager Cameron Duncan, mas gustong makaharap ni Quigg si IBF titleist Carl Frampton sa isang all-British showdown. Pero dahil tila lumalabo di umano ang negosasyon ng magkabilang partido, ay may posibilidad na pumasok sa eksena ang kanyang prize fighter na si Donaire. As far they're trying to make Frampton with Quigg, okay, and I don't think they're going to make it. And so we plan on. I talked to Carl today about it, and Bob yesterday. I think we're going to hear from them probably, by the end of. Kwento pa ni Duncan, handa na umano ang offer na ilalatag nila ni top-ranked Big Boss kay Quigg para itaya niya ang corona laban kay Donaire bago matapos ang taon. Because they'll realize they can't do the Frampton fight, and then they'll come to us. Yeah. And Bob said that he's got a November in Dubai. In Dubai, correct. Sa ngayon ay nagbabakasyon muna si Donaire sa Las Vegas, Nevada. Matapos na umani siya ng second round technical knockout victory kontra French rival Anthony Cieteau noong Hulyo at 18. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, umaasa ng magandang performance mula sa Asian Championships bound national boxing team ang pamunuan ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP. Ito'y matapos na mabigyan ng release order ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga soldier boxers. May report si Ms. Arian Malyare. Sumalang na sa training camp sa Baguio City ang mga national pugilists na miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ito'y matapos na mabigyan sila ng release order ng pamunuan ng AFP. Ayon kay ABAP Executive Director Ed Bixon, tututukan nila ng husto ang ensayo ng mga national boxers na ipapadala nila sa Asian Championship sa Thailand sa susunod na buwan. As a matter of fact, I'm going up to Baguio in the next few days. Sana lang suportahan ng ating mga kababayan yung pagsisikap ng ating mga boksingero at sana bigyan nila ng panalangin at moral support. Yun lang naman hinihingi namin.
Samantala, nilinaw naman ni Picson na wala silang samaan ng loob ni PSC Chairman Richie Garcia patungkol sa detailed service issue ng mga soldier boxers. Wala naman. Nilinaw ko nga kay Chairman Richie na wala sabi na sinisisi ko ang PSC o ang AFP. Nakiusap lang ako sa AFP na kung maaari, pakawalan yung mga sundalo. Yun lang naman. Ang Asian Slog Fest ay isa sa mga qualifying events para sa 2016 Rio Olympics. Para sa PTV Sports, Arian Malgari, Telebisyon ng Bayan. Multi-titled weightlifter Hidilyn Diaz, tiwalang makakasungkit ng tiket patungong 2016 Rio Olympics. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Maingat na nakikihalubilo sa team practice ang Talk and Text tropang texters. Si incoming sophomore Kevin Alas. Ito yung pang hindi na mabalam ang kanyang inaasam na comeback sa susunod na season ng PBA. May report si Haji Caaminio. Handa nang magbalik aksyon sa susunod na season ng PBA si Talk and Text tropang texters combo guard Kevin Alas. Ito'y matapos na makumpleto niya ang rehabilitation at recovery period para sa kanyang left foot injury na sumalang sa surgery. Ayon kay Alas, maayos na ang lagay ng kanyang kaliwang paa, kaya't sa tingin niya ay wala ng dahilan para hindi siya makatapak ng playing court sa season opening All-Filipino Conference na bubuksan sa Oktubre 18. I'm on my second week of therapy after my surgery last June 20. And yun, getting better na naman. So yun, thankful ako na injury ko, nag-heal na siya. Ready na ako maglaro. Kasi ang timetable ko 2 months na lang. So sakto naman yung pagdating ng All-Filipino. Samantala, inamin naman ni Alas na hindi pa siya nakikihalubilo sa 5-on-5 scrimmage sa training camp ng team na maagang binuksan ni head coach Jong Wichico. Sa ngayon, wala pa, hindi pa ako pwede. Mga next month pa ako pwede mag-court eh. So, ngayon talagang therapy lang ako sa practice, nanonood lang ako. Sama naman doon sa 2 months na timetable ko pang 2 months and a half na siguro kasama na doon yung pagpapalakas ko. Siguro nakapag kahit pa paano, pag palapit na yung patapos na, mga 5-on-5 na rin ako siguro doon. So, I think it won't be a problem naman. Si Alas ay hinugot ng Rain or Shine Elasto Painters bilang second overall pick sa PBA Rookie Draft noong 1 taon. Pero ipinadala rin agad siya ng koponan sa NLEX Road Warriors at sa bandang huli ay Talk and Text jersey ang kanyang isinuot sa kanyang PBA debut. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantado naman si NLEX Road Warriors Chief Mentor Boyet Fernandez na marami siyang natutunan sa ginawang pagdalo sa 2-day coaching seminar sa Las Vegas, Nevada, kamakailan. Nagbabalik si Haji Caaminio. Para kay NLEX Road Warriors head coach Boyet Fernandez, walang katapusan ang pag-aaral ng coaching techniques. Dumalo sa 2-day seminar sa Las Vegas, Nevada kamakailan ang 43-year-old mentor at dito ay nadagdagan ang kanyang kaalaman sa pagmamando ng mga players at sa pagbibigay ng role sa bawat assistant. Ayon kay Fernandez, isang eye-opener para sa kanya ang makita si 2-time Grand Slam champion coach Tim Cone na katulad niya ay pumasok rin sa Las Vegas coaching seminar. Na-realize ko na with the way kung makita ko si Coach Tim doon as a winning guest coach in the PBA, nandun. Ako pa na isang beses lang ako nag-champion, diba? So, malaking psychological makeup sa akin na tama yung naging desisyon ko na ituloy yung seminar. Isa sa mga kilalang backup point guard sa PBA, nagsimula ang tagumpay ni Fernandez sa coaching nang igiya niya ang Santa Lucia Realtors tungo sa kampyonato ng Philippine Cup noong 2008, kung saan nahirang siya bilang Coach of the Year. Nang mag-disband ang Realtors ay hinawakan naman ni Fernandez ang NLEX Road Warriors sa PBA D-League, kung saan pinagharian nila ang 6 sa 7 komperensya na kanilang nilahukan. At nang umakyat na sa Pro League ang NLEX noong nakaraang season, nagawang dalhin ni Fernandez ang koponan sa 2 playoff appearances. Napapasalamat nga ako dun sa
sa NX management na at least binigyan nila ako ng pagkakataon na nung nag-present ako ng plans ko to improve my coaching mind, tinulungan nila akong aprobahan yung it's not a quick approval mag-approve kasi I have to leave right away. Sa ngayon ay umaasa si Fernandez na makakakuha sila ng ilang quality players sa PBA Rookie Draft na isasagawa sa Robinson's Place sa Maynila sa Agosto 23. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, tiwala ang pamunuan ng Philippine Olympic Committee o POC na magiging maayos ang preparasyon ng mga national athletes para sa 2016 Rio Olympics. Ito'y dahil maaga nang sumitin ng mga kandidato para sa Quadrennial Games ang karamihan sa mga NSA leaders. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare. Nagsumite na ng mga nominado para sa 2016 Rio Olympics ang mayorya ng mga National Sports Associations o NSAs. Sa POC General Assembly sa Mandaluyong City, inilahad ng mga NSA leaders ang kani-kanilang concern. Bilang narito ang pag-acquire ng foreign coaches, budget para sa mga Olympic qualifiers at iba pa. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala sina POC President Jose Cuangco Jr. at POC Olympic Advisory Committee Head Tom Carrasco na magiging maayos ang preparasyon ng mga national athletes para sa 31st Olympiad. Kung paano natin maaayos ang paghahanda ng mga atleta para magkaroon sila ng chance na mag-qualify for the Olympics. Ang gusto namin mangyari sa POC ay magkaroon ng yung talagang preparasyon na according to the latest technology. I'm going back again to what I've been saying before. Yung mga exercises, yung nutrition, yung physical fitness. Mabuti naman at maganda yung so far, so good, no? Out of yung I'll be talking about the committee, subcommittee created to facilitate, to help the NSAs and athletes aspiring for slots in the Rio 2016 Olympics. We'll wait for the next 2 weeks. Basta action na kami. Lahat ng mga nag-submit na pwede namin endorse yung financial supplementary budget request, we will submit it tomorrow afternoon to PSC. Tulungan niyo si kanya, si Equestrian. Sa panig naman ni PSC Chairman Richie Garcia, tiniyak niya na walang magiging problema pagdating sa budget. Basta't ma-justify lamang ng mga NSA leaders ang mga national athletes na kailangang pondohan ng ahensya. Lahat itong mga NSAs, meron na silang mga approved budget for 2015. Now, kung may reklamo sila, may dahilan yun. Baka hindi sila nakaliquidate, kulang sila sa mga dokumento na required by government. No? Pero as far as budget is concerned, as far as money is concerned, I don't think that is the issue. Because we have the funds. At sa kapag naka-approve na yung budget mo, automatic na sa amin yan pagdating sa board, inaaprobahan namin kaagad yung mga NSAs requesting for funds. Sa kampanya sa Rio Summer Games, ay hangad ng Team Philippines na matuldukan ang kanilang 2 dekadang title drought sa quadrennial showbiz. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, ikatlong sunod na appearance naman sa Summer Olympics ang aasintahin ni multi-titled weightlifter Heidelin Diaz sa mga paparating na qualifiers. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyare. Kumpiyansa si national weightlifter Heidelin Diaz na makakasukit siya ng tiket patungong 2016 Rio Olympics. Sariwa mula sa gold medal conquest na nakalipas sa Southeast Asian Weightlifting Championship sa Thailand, ibinunyag ni Diaz na puspusan ng kanyang pag-iensayo sabak sa paparating na Olympic qualifiers. May strength and conditioning ako, tapos may nutritionist, and may nagsusupply sa akin ng pagkain every day. So yung pagkain ko medyo konti pero masustansya kasi nag-drop ako ng weight, so kailangan ko talaga ng tulong ng nutritionist, which is iChef. Tapos naghingi din ako ng tulong sa sports psychologist. Tapos yun, may PT.
Samantala, hindi naman itinanggi ni Diaz na nakakaramdam siya ng pressure, lalo pat naghahangad siya ng ikatlong appearance sa Summer Olympics. Minimum na qualifying ng POC sa akin is 217 total. No, kaya ko, alam ko kaya ko, pero hindi ako yung ayoko kampante. Kasi 'di ba, hindi natin masabi pagdating sa laro. Siguro kaya 'yun. Kailangan kong mas higher pa yung goal ko dun. Isa sa pinaghahandaan ni Diaz ay ang Asian Weightlifting Championships na gaganapin sa Thailand sa buwan ng Setyembre. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Veteran point guard Andre Miller sumanib na sa Minnesota Timberwolves. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Minnesota Timberwolves jersey na ang isusuot ni veteran point guard Andre Miller sa susunod ng season ng National Basketball Association o NBA. Kanina ay one-year contract sa Timberwolves ang 6'2" dribbler pero hindi muna ibinunyag ang detalye ng deal. Huli naglaro si Miller para sa Sacramento Kings noong nakaraang season at sa paglipat sa Timberwolves ay nasa makakatuwang niya sa backcourt position ng team sina starting point guard Ricky Rubio at rookie backup Tyus Jones. Bukod pa dito, inaasa may kinabang rin sa loob ng sa lob passing ability ng tinaguriang The Professor sina Timberwolves forward Shabazz Muhammad at rookie slotman Karl Anthony Towns. Ang 39-year-old na si Miller ay papasok na sa kanyang pang-17 season sa liga kung saan nag-register siya ng career averages na 12.8 points at 6.7 assists per game. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bayan. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Nag-pull out sa paparating na Rogers Tennis Cup sa Montreal, Canada si two-time champion Roger Federer. Ito'y dahil gusto niyang magkaroon ng sapat na pahinga bago siya magpartisipa sa season-ending Grand Slam event na US Open sa huling bahagi ng Agosto. Huling humataw si Federer sa finals ng Wimbledon Open noong Hulyo 12 kung saan yumukod siya kay eventual champion Novak Djokovic ng Serbia. Ang second-ranked Swiss Master ay nagkampiyon sa Rogers Cup noong 2004 at 2006 bago siya tumapos na runner-up sa torneo noong isang taon. Sa tennis pa rin, pasok na si defending champion Pablo Andujar ng Spain sa quarterfinals ng Swiss Open. Ito'y matapos na patalsikin niya si unseeded Dusan Lajovic ng Serbia sa straight set 7-5 at 6-2 kagabi. 3 beses na nakabreak sa laban si Andujar upang maikasa ang pakikipagsagupa kay 5th seed Thomas ng Brazil sa round of 8. Target ni Andujar na makasungkit ng pang-apat na career singles title. Sa football, pinasaya ng Major League Soccer All-Stars ang home crowd sa Dick's Sporting Goods Park sa Commerce City, Colorado. Ito'y matapos na dominahin nila ang Tottenham Hotspurs 2-1 sa International Champions Cup kanina. Una umiscore para sa All-Stars si team captain Kaka sa 20th minute bago dinoble ni striker David Villa ang bentahin ng koponan sa 23rd minute. Ang nag-iisang goal ng Hotspurs ay nagmula naman kay forward Harry Kane at ito ay nagawa niya sa second half. Dahil sa panalo, nag-improve ang international record ng MLS All-Stars sa 9 victories, 3 draws at 1 defeat. Sa Major League Baseball, dahil nararamdaman nila ang momentum ng kanilang kauna-unahang competitive season sa nakalipas na 7 taon, nagdesisyon ang New York Mets na pala ang kanilang opensa. Kanina ay kinuha ng Mets mula sa Milwaukee Brewers si center fielder Carlos Gomez, kapalit na right-hander Zach Wheeler at infielder Wilmer Flores.
Hindi muna ibinunyag ang detalye ng deal dahil sa kasalukuyan pang sinusuri ang magkabilang partido ang medical records ng tatlong Clouters. Sa ngayon ay napag-iwanan lamang ng isang laro ng Washington Nationals ang Mets sa Eastern standings ng National League. At sa cycling, magbabalik aksyon sa Spanish Vuelta sa susunod na buwan si American pedal pusher TJ Van Garderen. Ito ay matapos na mag-withdraw siya sa nakalipas na Tour de France dahil sa illness. Kasama ni Garderen na mamumuno sa kampanya ng BMC Racing sa 3-week bike fest, si hometown rider Samuel Sanchez. Ang Spanish Vuelta na sisikat sa Agosto 22 ay pinakahuling cycling Grand Tour ngayong season. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 18. Ating question of the day. Sang-ayon ba kayo sa plano ni Rain or Shine Elasto Painters point guard Chris Chu na magretiro na sa PBA? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports. Diyan na pala. Diyan na. Good evening, gandang gabi. Huli. At happy birthday, Coach Boyet Fernandez. Yes. Happy birthday. Fresh from Las Vegas. Yeah, from Las Vegas at nag-coaching seminars. Totoo yung sinabi niya, walang katapusang pag-aaral. Diba? Coaching techniques. Hindi naman dahil nag-champion ka na, tapos na yung pag-aaral mo. Kumbaga magaling ka na, parang ganun. Siyempre mag-aaral at mag-aaral ka pa din. Very good. Dami ka pang matututunan. Kasi lahat nagle-level up. Yeah. Alright, tayo rin ay level up mga kaibigan. Nabanggit ba yung question of the day kanina? Hindi pa. Kanina, pero ulitin ba natin? Pwede ba ulitin? Sa mga katututok lang ngayon? Ayan, nakatututok. Ayun. Ang question of the day natin is, sang-ayon ba kayo sa plano ni Rain or Shine Elasto Painters point guard Chris Chu na magretiro na sa PBA? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yeah. Hindi naman papayag ang mga fans ni Chris Chu na kung tawagin ay Iglesia ni Chris Chu. Nagulat ako na lang. Ay, Ruben. Yeah. Payag ba kayo? Sige. Tagahanga ni Chris Chu. Pag yun pumatok, ha? Hashtag Iglesia ni Chris. Sige, pwede rin po kayong tumawag sa amin, mga kaibigan. Ang ating pong cellphone number, 0936-537-9349. Again, Globe TM, 0936-537-9349. Pwede rin yung Smart, pwede rin yung Sun, pwede rin yung PLDT, whatever, may bawas ka lang. Pero Globe TM, kung halina kayo. Kung anli kayo. Oy, batiin ko na si Gerardo de la Cruz kasi avid fan natin siya. Di daw natin nababasa yung comments niya. Gerardo, minsan talaga nauubusan ng oras kaya di ka namin nababate. Madaming nag-comment. Madami. Hello, salamat. Dami nag-comment, oh. Yun na nga. Sige nga, isa-isahin. From Jerson Galvez, sabi nila, marami naman siyang career aside from basketball. Palagay ko, satisfied na siya sa basketball career niya after being part of the Philippine team and a couple of championships in Rain or Shine. Commercial model, TV host, pa ba? Marami nga career. Ay, Ria Revalo ng Sports Radio. Na ngayon ay sumapi na. Kay Chris Chu. Samahan ni Chris Chu. Ria, ano ba masasabi mo? Retire na si Chris Chu? Analyst din yan si Ria. Hoop Talk. Yes. Hoop Talk yan eh. Every Tuesday to Friday. Yan. 10 to 11, di ba? Ria, may liver ng promotion. Ria. Hoop Talk. With Miss Ria Arevalo. Galing nga si Ria. Oo, napakinggan ko na si Miss Ria. Okay. From John Pacer Flores Mortel, sabi niya, hindi. Marami pa siyang mapapakita sa PBA. Ano po babalita sa Ginebra? Pakibati po yung Flores at Mortel family from San Miguel, Bulacan. Thanks po. Balita? Nasa pa. Bago tayo mag-call. Gusto mo call na, Meg? Sure. So, sige, punta tayo sa ating caller. Ito, si Samboy Jose muna. Mag-volunteer ka na lang sa Gilas. Madami namang umaayaw. Ayan. Okay. Parang
Ang hula... Hello. Exorcist. Pagandali ha. Ang hula ko, taga-slaughterhouse yung tumatawag sa atin. Teka, sandali. Partner, maingat. Ay. Maingat. Sige. Oh, Marico. Hello? Nag-feedback tayo, Marico. Dito ako, lumabas na. Yan, lumabas ka na sa slaughterhouse. Oh, brother, pangalan? Ryan na ng Montalban Rizal. Ryan ng Montalban Rizal. Sagot sa question of the day. Hello, Ryan, pakihinaan yung volume. Nag-feedback tayo, Ryan, ha? Parang may maatras na kotse. Oo. Hinaan nyo. Oh, Inutos. galit. Hinaan nyo ha? Galit si Ryan. Ryan, pakihinaan pa. Patayin mo na kaya yung TV mo. Patayin na tayo na. Oo. Ayan, wala. Feedback kasi sobrang... Sensya na. Yan, Okay lang. Oh. Papapawan naman siya si Christian. Ito. Okay, Ryan. Apo. Ayan, okay Sagot na. na sa question of the Okay, day. sige. Hello, Ryan. Talaga nag-feedback. Ryan, nag-shake drill mo pa kayo dyan? Okay, ongoing sa Ryan. Naku. Sandali lang ako. Naku. Patay mo na yung TV. Sahin ko muna kaya itong iba Ayan na. dito. Ryan? Ay, nawala si Ryan. Oo, nawala Ryan. Wala kaming hawak, ha? Isa pang caller. Try natin sa pa. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Jay Tatoy. Jay? Tama ba, Jay? Jay Tatoy ng Antipolo. Jay ng Antipolo. Antipolo City. O, Jay, anong sagot natin sa question of the day? Para sa akin, mas maganda yung sa magre-retiro. Okay, bakit? Parang mas bagay pa sa tax season ko eh. Kaya mas malaki ang sa mga sinetiro. Teka, sandali. Jay, isa pa nga. Ano nga yung sagot mo? Ako, hindi pa dapat. Hindi pa dapat. Okay, bakit, Jay? Isa pa, ano ba? Kulang lang siya sa playing time. Kulang sa playing time. Ayun na nga, kumbaga nadadagdagan na unti-unti yung playing time niya, no? Kasi nai-injury siya dati. Oo, okay. Sige, Jay, may ano ka pa? Tanong ka pa? Tanong ko lang sana, sir. Sana ba yung Chris Calagio? Chris Calagio. Si Chris Calagio, huling narinig ko, parang nagninegosyo ata sa Pangasinan eh. Yun ang pagkakaintindi ko. Jay. Yeah, but idol mo siya? O kaibigan mo? O... Dati ko lang San Miguel. Alright. Yun ang alam ko. Yung huling narinig ko, nagninegosyo siya. Okay. Sa Pangasinan. Okay, Jay. May babatiin ka, Jay? Binabati ko lang saka yung asawa. Okay. Salamat. Right, Jay. Salamat. May babatiin din ako. Sige. Ito Jezreel Perez na nanonood daw ngayon. Jezreel Perez. Basa pa? Jez enjoys watching us. Jezreel Perez. Facebook tayo. Facebook? Ito babasahin ko kasi ang dami niyang pinis niya ng pinis. Si Matt Ganuelas Roser. Oo, importante siguro sa kanya. Huwag gano'n kasi yung iba hindi nababasa. Hindi siya. Kaya ganyan, nag-ano kami ng ganyan, nagbablock kami pagka yung... Oo, pero sabi niya, sana wag na
pahinga muna, na-injured lang naman siya kaya siya matumal sa games nila. Sana hindi muna. Pabati po sa BSBA 4 boys ng Iris, Cavite Campus at hi kay Cherry May Molina Heart. Love niya. Heart. Ito. Galing kay Ray Joaquin. He's too young to retire. May ibubuga pa naman siya. From here, Nico How? Sino? Ito. Yan. Si Ray yan. Binaliktad lang. Si Denver na tayo. Si Denver. From Denver, sabi niya, tama lang yun. Mayaman naman na siya. From Ishane ba to? Ishane Ram. Okay lang, di naman kawalan. Kamukha ni Sir Haji si Paulo Balestero. Yun. Paulo Balestero. From Ronnie Camporaso, sabi niya, hindi. Sayang naman ang bata pa niya at malakas pa siya. Pakibati po yung Camporaso family from Marilao. Isang caller na lang. Last day, nawala na yung ating linya. Naku, nagloko na talaga. Sige, di bale. Next time na lang, ha? Nagloko ng tuluyan. Sige, text muna uli. From Jahay Gampeo Escota, sabi niya, kung yun yung desisyon niya, ba't hindi? Total artista naman na siya at may sarili na siyang business. Pero sayang pa rin kasi basta bata pa naman siya. Pero hindi hamak na mas magaling kang player kaysa artista. Chris. May talent siya doon. From Ronnie Camporaso. Chris. Tapos na siya, diba? Si Ronnie. Okay, kay ano tayo? Kay Dimitrix Rubio. Okay lang, mayaman naman na siya. From KD, sabi niya, hindi kasi he's too good and too young to retire. Yeah. Last na. Isa na lang. Dalawa? Galing kay Aldrin. Para sa akin, okay lang yan kasi marami naman siyang aside from basketball. Tsaka pwede pa siyang artista. Pabati naman dito sa Green Meadows Subdivision. Mintal, Davao City. Hello po sa lahat ng mga taga Davao. Wala sa from Jasper Palmero, sabi niya hindi kasi bata pa siya at saka magaling siyang point guard. Kaya madami pa siyang mapapakita sa PBA. Pabati naman po ako dito sa bahay na nanonood mag-isa. Thank you, PBO. Okay lang yan. At least i-enjoy niya yung time niya alone. Last na. Isa na lang. Isa na lang talaga. Last na. Asan yan? Sino na? Si Jesper? Si John Paulo Repato Solis. Totoo po ba yung rumors na ayaw magpahiram ng SMC ng mga players for Gilas? Injured yung mga hinihingi nila. Madaming injured. Actually, madaming magagaling din na players na hindi available. Ayan. Okay, so pasalamat time. Siyempre, maraming salamat sa Viewblends. Please visit them at facebook.com/Viewblends. The House of Silhouettes, Pampered Butch Organic Shampoo, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Cotterman LTD, dyan po sa Tangub City, Misamis Occidental. Maraming salamat po sa inyong panonood sa atin yan. Kami inyong family. Padtuwa family dyan po sa Liano, Caloocan City. De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City. Pag-greet daw yung papa at mama ni RA, si Pastor Bong and Tita Vivian Paulo from Paco, Manila. Salamat po yung mga editors sa News Division. Salamat kay Dustin Esguera at kay Joseph Kakanindin. Maraming salamat sa inyo. And to my mama, I love you. Kay Papa, I love you. Ginger, Ate Roseanne. And to Miss Aiza. Yan. And again, happy birthday kay Coach Boyet Fernandez. Happy birthday. To my good friend, si Andy Tabanas. Diyan sa Cebu na nanonood ngayon. And to my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Bays, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, kay Kuya King at saka kay Kuya Bunso. And of course, Sports Radio family, maraming salamat. And in the coming days, nag-abang lang. Sabihin po natin kung ano na yung app na pwede po ninyo mapakinggan. Yes. Ang Sports Radio, anytime, anywhere. Jason Rubio, salamat. Okay. Kasi makabulos. Okay na. Ako po si Dennis Principe. Next, Yosot. Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po niyong paboritong PTV Sports.